At para bigyan naman po tayo ng ilang updates at mabigyang linaw ang mga usapin na pagdating sa paglilitis, makakapanayan po natin ngayong gabi si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridona. Magandang gabi po Kong Terry, si Bien Manalo po ito. Ay, magandang gabi. Maraming salamat sa pag-ibita. Alright. Kong Terry, your comment po dito kasi sa mga nakaraang paglilitis naungkat po ang umano'y maling paggamit ng confidential funds at intelligence funds ng Vice Presidente. Kabilang na po dito yung paggamit ng naturang pondo sa Christmas party at ilang awarding programs. Kong. Oo nga, yung pinagtataka namin. Bakit nyo ginamit para sa Christmas party yung pong confidential funds po na ito? Parang mali pong paggamit yun. Dapat kung gusto nyo mag-Christmas party, gamitin po nila dapat yun mula sa general fund nila. O kaya sila yung gumamit po nung sarili nilang pera para dyan po sa Christmas party na yan. Yun po yung una. Pero pangalawa, nakita rin po natin na binigay po ng mga taga-OVP at DepEd, no? Doon sa mga taga-BPSG, hindi naman po sa ilalim ng OVP at DepEd, yun po nga BPSG, ito po mga confidential funds po na ito. Yan po yung isa sa dahilan, bakit pinapasoli ng COA sa OVP, yung po nga pera mula po sa confidential funds ng 2023. Dapat na nag-disburse po ng confidential funds, mga tauhan po mismo ng OVP o yung tinatawag po na Special Disbursement Officer. Kong, magandang gabi po, si Sofia po ito, no? Sa tingin niyo po, Kong, mas napagtibay po ba ni COA State Auditor Sailin Del Campo itong aligasyong nilalaman ng Article 1 ng impeachment case? Tiko, tinapos niya po yung pong pag-testigo po ng mga COA auditors, so kasama ho ni Atty. Manil, yung pong kanyang kredibilidad ay intact, na itilahad niya po yung mga detalye nito pong mga maling paggamit po ng confidential funds ng ating pong pangalawang pangulat ng kanyang pong opisina. Kaya nagresulta doon po sa pagpapasole ng 73 million para sa 2022 confidential funds at yung pong 375 million para po doon sa 2023 confidential funds ng Office of the Vice President. Okay, Kong Terry, kanina po ay tila naging mainit po ang paglilitis dahil sa palitan ng pahayag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan at ni Attorney Christine Ferrer ng Defense Team. Partikular na po sa pag-object at pag-question po ni Attorney Capunan sa paraan ng pagtatanong ng depensa. Medyo nag-trending nga po ngayon itong sagot ng depensa na they are allowed pertaining po sa misleading questions sa cross-examinations. Kong, your thoughts about this po? Well, alam po niyo, nag-iiyak yung pong depensa dyan po sa bagay na yan. Pero malinaw naman yung sagot ni Attorney Ferrer. Dyan po sa puntahan nila ni Attorney Capunan. Ngayon na lang hinahabol ni Attorney Sison na hindi daw tungkol doon. Yung pong binabanggit ni Attorney Ferrer na this is allowed. No? Pero malinaw yung transcript. Nakita naman natin video. Ang sagot po ni Attorney Ferrer ay tungkol doon sa usapin ng misleading questions na binabanggit po ni Attorney Capunan. So, ibig ko sabihin, huwag sila magreklamo sa barangay. Magreklamo sila sa mga sarili nila kung bakit hindi linaw then ni Attorney Ferrer, ito po nga bagay po na ito. Kong Terry, sa palagay niyo po ba, makakaapekto po itong inihain na grave threats case ng Department of Justice laban sa Vice Presidente sa ongoing na impeachment trial? Mabigat po yun. Actually, makakapag-gain pa nga ho ng gusto doon po sa impeachment. Ito po nga bagay na ito. Kasi siyempre, kung isinampa na po ng DOJ yan, meron na ho silang reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin nun yan, talagang yung mga ebidensya tungkol sa pagbabanta ng ating pong pangalang Pangulo sa Pangulo at sa kanyang pong pamilya ay more or less sa criminal level ay buo na. So ibig sabihin, kung yung ebidensya para sa criminal case ay halos buo na, di lalo na ho sa impeachment proceedings na pagbabanta rin po yung pinag-uusapan. Maraming salamat po, Kong. Muli yan po si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridona. Maraming salamat po, Kong Terry. Maraming salamat. Magandang gabi. Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.